Isang obra maestra ng science fiction na hindi dapat palampasin. 2026 na Monarch Legacy of Monsters sa wakas ay may kasunod na bahagi. Ang pamumuhunan para sa ikalawang season na ito ay umabot sa 200 milyong dolyar. Kahit na ang setting o ang mga espesyal na epekto ay nasa pinakamataas na antas. Si King Kong at Godzilla ay muling nagtutulungan upang harapin ang mga titan sa ilalim ng tubig, na may lakas na maihahambing sa mga Diyos. Ang season na ito ay nagsimula ng dramatiko. Ang Skull Island base ay kasalukuyang sinisira ni Kong ng labis. Ang pangunahing tauhan na si Kate at ang iba pa ay kakabalik lamang mula sa mundo ng ilalim ng lupa. Hindi pa nga nakainom ng isang lagok ng tubig, nagsimula na ang kanilang pagtakbo muli. Nasa helikopter sila, saksi sa pagsasaliksik ng kungtay, na itinayo ng Apex na winasak sa isang iglap, at lumipad pa sa harap ni Kong na galit na galit. Hindi na alam kung gaano nakatagal, nagising si Keiko mula sa kanyang pagkakakoma. Nakita niyang may ilang tauhan ng medisina na nakatayo sa tabi. Sa kanyang likas na ugali, mabilis siyang lumabas ng silid, hanggang sa itulak ang malaking pinto sa dulo ng pasilyo. Doon niya lang natuklasan na siya pala ay nasa gitna ng isang malawak na karagatan. Si Hiroshi ay naglakad ng malapit at ipinaliwanag na ito ang panghimagas na pangdagat bilang 18 ng organisasyon na Monarch. Sa silid ng utos ng napakalaking barkong ito, ang mga miyembro ng organisasyon na Monarch ay nag-aaway ng matindi. Dahil ang sitwasyon sa pulo ng bungo ay ganap nang wala sa kontrol. Hindi lamang si Kong, kundi pati na rin ang iba pang mga hayop ay nasa estado ng pagkabaliw. Hindi malinaw ang dahilan, ang direktor ng teknikal na si Tim ay nagwagayway ng ulo sa galit. Noon ay palagi silang namuhay ng mapayapa kasama si Kong. Tiyak na may ginawa ang isang tao na nagdulot nito. Nangangalampag ang mga nilalang sa isla mula sa itaas ng malakas ang pagbukas ng pinto. Lumalabas na grupo ni Kate ang may gustong makipag-usap. Kailangan munang harapin ni Deputy Director Natalia sila bago. Diretsahang sinabi niya na salamat sa tulong ng Kong at ng kumpanya ng Apex. Nakatakas ang grupo ni Kate mula sa mundo sa ilalim ng lupa. Sa isang maayos na paraan, hindi maganda ang itsura ni Keiko. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakaka-adapt sa mga makabagong kagamitan sa ibabaw ng lupa. Dahil sa magkaibang daloy ng oras sa mundo sa ilalim, iba ang takbo ng panahon sa ibabaw. Na ang babae ay naipit doon ng ilang dekada. Ngunit ang totoong mundo ay lumipas ng ilang dekada, kung hindi dahil sa grupo ni Sho. Na aksidenteng naligaw sa mundo ng ilalim, hindi pa rin alam ni Keiko kung gaano pa siya katagal doon. Ang tanging kapusungan ay si Sho. Dahil sa kagustuhang tulungan ng lahat na makatakas, kusang tumalon siya mula sa lifeboat. At nanatili sa mundo ng ilalim, sa pag-iisip na dito, ang puso niya ay puno ng guilt. Siya ay taimtim na nanawagan sa organisasyon ng Monarch na magpadala ng tao sa mundo ng ilalim upang iligtas si Sho. Gayunpaman, agad na ipinahayag ni Natalia na hindi pa ito ang tamang oras. Dahil sa pagdududa niya sa kaguluhan ng Kong, malamang na may kaugnayan ito sa operasyon ng rescue ng Kong na Apex. Kung muling magbubukas, hindi natin alam kung ano ang magiging resulta. Bukod dito, ang Skull Island ay kasalukuyang napakamagulo. Ang panganib na umakyat sa isla ay parang pagpasok sa isang lugar ng kamatayan. Ang emosyon ni Keiko ay lalong nagiging masigla. Hindi siya nakikinig sa anumang payo. Sa sitwasyong ito, ang lahat ay maaari lamang bigyan siya ng isang iniksyon ng sedative. Ang espiritu ni Keiko ay labis na napagod at kailangan ng isang magandang tulog. Si Kate ay nag-iisa na naghahanap sa kanyang ama na si Hiroshi. Mula nang mangyari ang insidente ng halimaw sa San Francisco, ang ama na hindi tumupad sa kanyang tungkulin ay misteryosong nawala. Si Kate ay lumipad sa kalahating mundo upang hanapin ang kanyang ama. Kung wala si Sho na nagbabantay sa buong daan, malamang ay patay na siya noon. Ngayon si Sho ay nasa panganib, hindi maaring hindi kumilos ni Kate habang si Hiroshi ay hindi mapakali na pinapabayaan ang kanyang anak na mag-isa sa panganib. Sa wakas ay pumayag na sumama sa kanya sa pulo ng bungo. Sa isang ibang silid ng dormitoryo, nakipagkita ang tagapangasiwa ng Apex kay Mai. Mabilis niyang sinabi na sila ay nag-aaral ng paraan upang makasama. Ang mga halimaw, umaasa na si Mai ay magbabago ng isip at ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa Apex. Narinig ang mga pangako ng tagapangasiwa ng maraming benepisyo, nag-isip si Mai ng matagal. Sa huli, tinanggihan pa rin niya ang alok na ito. Sa katunayan, sa kalooban niya ay talagang gusto niyang magpakasaya. Ang mga kamanghamanghang karanasan kasama ang grupong Kate sa nakaraang panahon ay muling nagpapaalala kay Mai sa kagandahan ng buhay. Nang si Kate ay nagmungkahi na sumugod sa Skull Island para iligtas si Sho. Halos walang pagdadalawang isip na tumango siya at pumayag agad. Gayunpaman, ang dapat unahin ngayon ay ang makatakas mula sa base na pandagat, kaya't kalmado siyang pumasok sa silid ng surveillance. Naghintay hanggang lumitaw ang grupo ni Kate sa screen. Agad siyang nagkunwaring nagtanong ng mga walang kabuluhang bagay upang makuha ang atensyon ng namamahala. Naghintay hanggang makarating ang lahat sa blind spot ng surveillance camera sa exit area.
Agad na lumapit si May bago pa makapag-react ang mga gwardya sa barko. Isang mabilis na bangka ang mabilis na tumakbo patungo sa pulo ng bungo. Hindi alam kung bakit ang paligid ng pulo ay napapalibutan ng makakapal na ulap itim, na tila nagtatago ng mga nakakatakot na halimaw. Ngunit ang grupo ni Kate ay hindi natatakot at tumuloy sa loob. Sa sandaling dumaan sa makapal na ulap, lumitaw sa paningin ng lahat ang napakagandang tanawin. Parang nasa ibang mundo, ngunit sa likod ng kagandahang ito, ay nagtatago ang mga nakamamatay na panganib. Ang grupo ni Kate ay matagumpay na nakarating sa pulo ng bungo. Itinak ng mga tao ang speedboat sa buhangin at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpasok sa makakapal na gubat. Paminsan-minsan ay naririnig ang mga ibon na umaawit na nagiging dahilan upang ang lahat ay hindi sinasadyang mag-relax sa kanilang pagbabantay. Bigla, mula sa unahan ay umabot ang kakaibang ungol. Isang lumilipad na butiki ang bumaba sa puno sa unahan. Nagtinginan sina Hiroshi at Kate. Ang pag-aalala sa kanilang mga puso ay malinaw na nakikita sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, isang halimaw na may kidlat ang sumugod. Agad nitong pinatay ang lumilipad na butiki sa tuktok ng puno, na nagdulot ng takot sa lahat na hindi makapaghinga ng malakas at nagtago sa likod ng mga palumpong. Nila mismo ang nakakita ng husto sa halimaw na kidlat na sumabog at bumunot ng isang uod. Malaki mula sa ilalim ng lupa, pagkatapos kumain ng busog, saka umalis. Lahat ay huminga ng maluwag, parang isang beses pang naalala nila ang kasindak-sindak na kagubatan na ito. Ngunit mabilis nilang napagtanto ang mga panganib na kanilang naranasan. Hindi naman gaano kalaki, dahil nasa harap nila ang isang parang damuhan, na siyang tunay na may-ari ng isla ng ulo ng bangkay. Sana ay nakatulog ng mahimbing ang kalaban sa ilalim ng lupa. Ang dibdib nito na kumakabog ay dahilan upang magdulot ng pagyanig sa lupa. Lahat ay huminga ng malalim, planong dumaan ng tahimik, ngunit sa pagkakataong ito, may sadyang nadapa sa isang tuyong sanga. Nagkaroon ng isang malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa gubat. Agad na tumigil ang lahat sa pwesto, buti na lang hindi ginaising si Kong. Tuloy pa rin ang malakas na paghilik na parang kulog, pero hindi pa sila nakahinga ng maluwag. Isang dambuhalang kamay ang bumagsak, naging mapatla ang mukha nila sa takot. Ngunit nakita nilang si Kate ay lumabas mula sa pagitan ng mga daliri. Ligtas na ligtas, nagpakita na si Kong ay nagdadala lang sa kanila. Samantalang sa himpilan ng dagat, nagising si Keiko mula sa malalim na tulog. Kalmado siyang pumasok sa silid ng kontrol at tumingin sa mga multidimensional na kagamitan at automatikong interface. Ang mga screen ay puno ng pagkamangha sa mga mata ni Keiko, hindi siya makapaniwala na sa loob ng maikling 15 minuto. Umunlad na ang teknolohiya ng tao sa ganitong antas. Nagmadali ang batang lalaki na dagdagan ngunit, ang teknolohiyang ito ay makakakuha lamang at magpoproseso ng datos. At ang tunay na nagdedesisyon ay kailangan pa rin ng mga lider na may malawak na kaalaman. At mayaman sa karanasan tulad niya, ngunit sa mga sandaling ito, si Keiko ay buong pusong nag-iisip kung paano may iligtas ang. Kung mayroon silang ganitong kagamitan sa pagsisiyasat, maiiwasan nila ang mga halimaw upang makabalik sa base ng pera sa pulo ng bungo. Gayunpaman, hindi pa rin pumayag si Natalia na mag-risk. Binuksan niya ang video tungkol sa pag-atake noong nakaraang gabi. Ang mga puwersa ng seguridad sa base ay walang laban sa harap ng halimaw na ito. Sa puntong ito, napansin ni Keiko ang isang detalye sa frame. Nang huminto ang video, nakita ng lahat na may kakaibang nilalang na nakahiga sa madilim na sulok. Agad na napagtanto ni Keiko na ang kalaban ay mula sa mundo ng ilalim ng lupa. Siguradong tumakbo sila papunta rito nang bumukas ang portal noong isang araw. At may napakalakas na teritorial na kamalayan si Kong. Marahil ito ang dahilan kung bakit siya nagalit. Sa oras na ito, may mga tauhan na dumating upang magulat na nawala ang isang lifeboat sa deck ng barko. Higit pa rito, ang grupo ni Kate ay nawawala rin ng hindi alam na dahilan. Tiyak na sinasabi ni Natalia na tumakbo ang mga taong ito papuntang Skull Island. At sa oras na ito, ang grupo ni Kate ay nakarating na sa istasyon na inatake ni Kong kagabi. Lahat ng kagamitan at makina dito ay sira-sira na. Sa kabutihang palad, yung spherical chamber na ginagamit para sa tao ay bahagyang lang ang sira. Hindi rin nasira yung simulator na nasa tabi. Dahil matagal nang gamit ni Kong, naubos na ang enerhiya niya. Kailangan ay recharge bago makapagsimula ulit. Hindi kami pwedeng mag-aksaya ng oras. Nagpasya kaming hatiin sa dalawang grupo para mabilis na maayos ang mga makina. Habang sina Hiroshi at ang anak niyang babae ay mag-iinspeksyon sa makina. Si Kentaro at ang kanyang kasintahan na si Mai ay pumunta sa electrical room para i-restart ang power. Biglang may isang kidlat na sumiklab at isang kakaibang ungol ang umabot mula sa dilim. Dalawang tao ang nagtago sa likod ng electrical box at hindi inaasahang nakita ang isang napakalaking halimaw na sumugod. Si Mai ay natatakot at tumakbo ng mabilis, nakikita niyang malapit na siyang maabyutan ng halimaw. At sa mahalagang sandali, si Kentaro ay nagmaneho ng forklift at sumugod.
Ang napakalaking halimaw ay naipit sa pader at mabilis na nanahimik. Si Kentaro at si Mai ay lumabas mula sa electrical room na may takot na malinaw na nakikita sa kanilang mga mukha. Ang nasa gilid ng pulo ng ulo ng bungo ng helicopter ng organisasyon. Ang Monarch ay mabilis na sumugod sa makapal na ulap ng hamog. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa gulo ng mga labi ng istasyon kung saan naroroon si Kate. Ang layunin nila dito ay para pigilan ang pagbubukas ng portal ng paggalaw. Kung hindi, maaaring may dumating pang mga nilalang mula sa ilalim ng lupa papunta sa ibabaw ng mundo. Walang makakaalam kung anong sakuna ang maaaring idulot nito. Sa isipan ni Kate ay pumuputok ang mga larawan ni Shaw na paulit-ulit. Ang kanyang mata ay biglang naging matatag, nagpasya siyang gawin ang lahat. Sa kabila ng pagtutol ng lahat, sinimulan niya ang aparato ng spatial teleportation. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa paligid. Si Kung ay natutulog nang biglang itinaas ang kanyang ulo habang ang isang bola ng liwanag sa malapit ay nahatak ng malakas papasok sa portal ng paglipat. Sa oras na ito, sa loob ng mundo ng ilalim ng lupa, si Shaw ay nakahiga sa lupa at tinitingnan ng kakaibang tanawin sa kanyang itaas. Ang takot sa kanyang puso ay lalong lumalalim, baka siya ay maipit ng walang hanggan sa nakakatakot na lugar na ito. Bakit siya nagpasya na maghanap ng lugar upang magpahinga ng isang gabi? Ngunit hindi niya inaasahan na ang daan sa unahan ay naharang ng isang higanteng baboy ramo. Tumigil si Shaw sa kanyang pwesto, huminga ng malalim at dahan-daang inilabas ang isang kutsilyo mula sa kanyang kanang kamay. Sa sandaling siya ay handang isugal ang kanyang buhay. Ang langit sa kanyang itaas ay napunit ng isang sinag ng liwanag. Maliwanag na puti, agad na tumakas ang halimaw na baboy gubat, si Shaw. Mula sa malayo, nakita ang isang hugis siyentipikong kapsula na nahuhulog mula sa itaas. Napagtanto na dumating na ang tulong mula sa kanyang mga kasama. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa direksyon ng nahuhulog na bagay. Ngunit hindi pa siya nakatakbo ng ilang hakbang ay huminto na siya. Isang napakalaking bundok ang mabilis na bumabagsak. Isang kawan ng mas malalaking insekto ang nabigla at nagmamadaling tumakbo patungo rito. Mabilis na tumakbo si Shaw sa tabi ng kapsula. Sa sandaling inihanda niyang pumasok, mula sa malayo ay nakita ang isang napakalaking halimaw na puno ng mga tentacles na lumitaw. Humigop si Shaw ng malalim, ginamit ang lakas upang ipukpok ang kanyang kamao at palayasin ang mga insekto. Nasumusubok na pumasok matapos niyang mahigpit na isara ang takip. Agad niyang pinaganya ang makina ng spherical pod na tila tumanggap ng isang tawag. Na mabilis na tumakbo patungo sa portal ng liwanag, ngunit hindi inaasahan ng lahat, na ang napakalaking halimaw na may tentacles ay pumasok din sa portal. Upang makarating sa lupa, ang pinakakinabahan nila ay nangyari hindi nagtagal. Matapos umalis ang halimaw, ang spherical pod na kinaroroonan ni Shaw ay lumipad din palabas. Ngunit bago pa man masaya ang lahat, dinala ni Kung ang matinding galit at unti-unting lumapit. Pero hindi niya sinasadyang saktan ang lahat. Sa halip, pinakawalan niya ang isang suntok na Samira sa kagamitan, na naging mga piraso ng debris na nagsara agad ang daan upang maputol ang liwanag. Mabilis nilang dinala si Shaw papunta sa helikopter sa pamamagitan ng bintana ng eroplano. Nakita nila si Kung na hinahabol ang halimaw na may mga tentacle palabas sa baybayin. Hanggang sa lumubog ang kalaban sa tubig at lumikha ng magulong mga alon. Doon lang naglabas si Kung ng matinding ingay ng galit, hindi akalain ni Kate na ang pagbukas niya ng pinto. Muling lumabas ang isang nakakatakot na halimaw sa espasyo. Sa mata ni Keiko ay puno pa rin ng pag-aalala. Ang kakaibang anyo ng halimaw na may mga tentacle. Nagpapaalala sa kanya ng kanilang pakikipagsapalaran noong 1957. Noon, ang tatlong sina Keiko, Billy, at Shaw ay nagsiyasat ayon sa mga pahiwatig tungkol sa mga dambuhalang hayop. Sa mga bakas na kanilang sinusundan hanggang sa timog na bahagi ng Chile. Ayon sa mga tala ng barko, madalas daw lumilitaw dito. Mga kakaibang paikot-ikot na buhawi at mga ulat tungkol sa mga dambuhalang hayop sa dagat. Ang layunin nila sa paglalakbay na ito ay hanapin ang dambuhalang hayop sa dagat na nasa alamat habang papalubog na ang gabi. Pumunta ang tatlo sa isang maliit na nayon sa isla, pinagmamasdan ng malalaking ibon na lumilipad sa ibabaw ng ulo. Sa kanilang puso, may nararamdamang hindi maganda. Sa nayon na walang tao, ngunit sa harap ng bawat bahay ay nakasabit ang mga simbolo ng anito. Ang mga mata sa mga palatandaan ay nakatingin ng may pag-iingat sa kanila. Parang sinasabi nilang may itinatagong isang lihim na napakalaki. Sa gitna ng plaza ay may isang batong may mga marka ng panahon. Sa mga mantsa na may kalat-kalat pa rin. Ngayon, ang dugo ay tuyo na, pwedeng mag-isip si Billy ng positibo. Na dito nagpunta ang tatlong tao sa bar na tanging sa buong baryo lang. Kung saan dati ay maingay, biglang naging tahimik. Samantala, ang tingin ni Billy ay naakit sa hayop na nasa kahoy na nakabitin. Nais niyang kuhanan ng larawan upang maitala ang resulta. Pero pinigilan siya ng mga taga-baryo ng marahas. Malapit nang magkaugnayan, agad na nagsalita ang babae na may-ari ng bar upang pigilan. Hindi ba kayo nandito para magdulot ng gulo, tama ba?
Nakaayos na ang isip ng grupo ni Sho, umupo na kayo. Ngunit ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kakaibang nilalang na iyon. Ang nayon na ito ay puno ng mga kakaibang bagay. Sino ang nakakaalam, baka talagang makahanap sila ng bakas tungkol sa halimaw. Sa malalim na dagat, lumapit ang may-ari ng bar. Ang lahat ay kusang nag-eniaya sa gwapong si Billy na sumayaw. Ngunit ang tapat na binatang ito ay iniisip lamang. Ang halimaw sa ilalim ng dagat, ang mga hakbang niya ay napakaregular. Ngunit ang bibig niya ay patuloy na nagtatanong tungkol sa misteryo ng halimaw sa dagat. Sagot ng tindera ng tapat na ang mga tao dito ay laging tinitingala ang halimaw sa dagat bilang Diyos. Hindi talaga nila isisiwalat, sinasabi niya, at pinayuhan niya ang grupo ni Billy. Mas mabuting umalis na agad dito dahil nakikita niyang walang makakapagpabago ng kanilang isip. Napagpasyahan niyang dalhin sila upang makita ang isang bagay. Sa oras na iyon, tiyak na magbabago ang kanilang desisyon. Hindi nagtagal, narating nila ang isang kuweba. Pagkatapos lumiko sa ilang mga daan, nakita nila ang maraming mga mural sa pader ng bato. Pinakamalalim sa kuweba, sinabi ng may-ari na taon-taon. Ang mga tao sa nayon ay nagdadasal upang hintayin ang pagbabalik ng kanilang Diyos ng dagat. Napansin ni Keiko na isa sa mga larawan ay isang dambuhalang halimaw na may mga tentacle, at sa kasalukuyan lang niya napagtanto ang katotohanan. Hindi ba ang super monster na Titan na pinakawalan ni Kate, ang Diyos ng dagat na buong puso nilang iginagalang at sinasamba? Si Kung sa lupa ay ang hari na walang sino man ang makakatunggali. Ngunit kung ililipat natin ang larangan ng digmaan sa dagat, marahil walang paraan talaga para labanan ng halimaw na ito. Ito ang laman ng unang episode ng Monarch, The Monster World. Parang napakalaki ng budget ng Season 2 ng palabas na ito. Malaki ang pagtaas ng bilang ng mga halimaw, sana sa mga susunod na episode. Ipagpatuloy nila ang pagsisikap na maghatid ng mas magagandang karanasan sa mga manunood. Sige, dito na lang muna ang video natin ngayon. Paalam at magkita-kita tayo sa mga susunod na episode. Paalam.